Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mabilis na pagkakatayo ng dalawang gusali na may mga bagong classroom sa Quezon City, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas maraming silid-aralan ipatatayo sa buong bansa. Office of Civil Defense kinukumpirma ang 45 nasawi dahil sa lindol sa Mindanao. Department of Human Settlements and Urban Development ipinag-utos ang pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization sa mga nilindol na lugar sa Mindanao. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtatayo ang gobyerno ng mas maraming bagong classroom sa bansa. Ito'y matapos niyang purihin ang pagbubukas ng dalawang bagong gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Sa kanyang pagbisita sa mga bagong school building ngayong umaga, ibinalita ni Marcos na natapos ang pagtatayo ng mga ito sa loob ng 8 buwan o mas maaga ng 4 na buwan. Dahil anya ito sa tamang paggamit ng pondong nakalaan sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Alinsunod ito sa layunin ng administrasyon na mapunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways or DPWH, pamahalaang lokal ng Quezon City at mga katuwang nito sa pribadong sektor sa mabilis na pagkumpleto sa mga gusali. Tiniyak niyang magkakaroon ang bawat estudyante sa bansa ng maayos at ligtas na lugar na angkop sa pag-aaral. Ang naturang proyekto ay binubuo ng Dow Building at ang bagong Henry C. Senior Hall na tig-4 na palapag at may kabuuang 60 silid-aralan. Ang Dow Building ay itinayo ng DPWH para palitan ang lumang gusaling nasunog noong June 15, 2025. Pinondohan naman ng SM Supermalls ang Henry C. Senior Hall na itinayo bilang kapalit ng lumang Nara Building. Bukod sa pagiging bago, nilagyan ang mga gusali ng fire sprinkler system na pamatay sunog. Ang San Francisco High School ay isa sa pinakamalaking public secondary school sa bansa kung saan pumapasok ang nasa 6,800 na estudyante. Kinukumpirma ng Office of Civil Defense o OCD ang balitang umakyat na sa 45 ang bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang lalawigan sa Mindanao noong June 8. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng OCD, 18 sa mga namatay umano ay nagmula sa Sarangani. 15 naman ay mula sa South Cotabato, 11 sa Davao Occidental at isa sa Davao del Sur. Bukod dito, 17 tao ang iniulat na nawawala kung saan 13 ay mula sa Davao Occidental habang 4 ay mula sa General Santos City. Nasa 630 naman ang nasaktan. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naapektuhan ng lindol ang mahigit 33,000 pamilya or 149,000 na tao mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahigit 8,800 pamilya or 32,000 na tao ang nasa mga evacuation center ngayon. Napinsala naman ang halos 3,000 bahay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Samantala, nagpadala ang Philippine Army ng Urban Search and Rescue Team sa General Santos City kung saan pinakamarami ang nasirang infrastruktura. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, umabot sa 200 tauhan ang ipinadala ng sandatahan bilang humanitarian assistance and disaster relief teams mula sa 10th Infantry Division. Nagpadala rin ng mga tauhan ng 6th Infantry Division sa General Santos City, sa bayan ng Maitum sa Kiamba at sa Maasim, Sarangani at Lebac sa Sultan Kudarat.
Iniutos ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing amortization kaugnay ng nangyaring lindol sa Mindanao. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos na magpadala agad ng tulong ang pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang Pag-ibig Fund, National Housing Authority or NHA, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na siguruhing maipatupad ang moratorium sa mga apektadong benepisyaryo. Inaasahan naman maglalabas ang mga ahensya ng patakaran tungkol sa implementasyon at saklaw ng moratorium. Bukod dito, nagpadala rin ang Pag-ibig Fund at NHA ng kanilang team upang umalalay sa mga biktima at magsagawa ng ground assessment sa mga naapektuhang lugar. Sa balitang pangkalakalan, inirekomenda ng Department of Agriculture ang 30-day extension sa 50 pesos kada kilong price cap para sa 5% broken imported rice. Nakatakdang magpulong ang ahensya at ang mga miyembro ng National Price Coordinating Council or NPCC ngayong Huwebes para pag-usapan ang nasabing panukala. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi, layunin ng rekomendasyon na mapanatili ang makatuwirang presyo ng lokal na palay sa merkado upang magbenepisyo ang mga Pilipinong magsasaka. Nilinaw naman niya na rekomendasyon pa lamang ito at ang pinal na desisyon ay nakadepende pa rin sa NPCC at sa Pangulo. Batay sa pinakahuling ulat ng DA Bantay Presyo, 50 pesos kada kilo ibinibenta ang premium imported rice sa Metro Manila habang nasa 46 to 62 pesos naman kada kilo ang imported well-milled rice at 45 to 48 pesos per kilo ang imported regular milled rice. Naglalaro naman ang presyo ng local premium rice sa 48 to 62 pesos kada kilo, habang ang local well-milled at regular milled rice ay nasa 50 at 45 pesos kada kilo. Samantala, inilunsad ng Globe ang satellite-to-mobile service upang makapagbigay ng libreng internet connection at text sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao noong Lunes. Sa pakikipagtulungan sa Starlink, pinakalat ng Globe ang serbisyong ito upang makatulong sa mga ginagawang emergency communications at disaster response sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Globe sa satellite-to-mobile technology para sa disaster at emergency response sa Pilipinas. Inaasahang nasa 700,000 Globe at TM subscribers ang makikinabang sa serbisyong ito kung saan makakapagpadala at makakatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng WhatsApp at SMS sa oras ng pangangailangan. Magiging libre ang serbisyong ito hanggang 30 days bilang mahalagang suporta sa mga apektadong komunidad hanggang sa maibalik ang network ng Globe. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines sa kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.